Sa isang baryo na tahimik sa unang tingin, ngunit puno ng mga matang mapanghusga, nakatira si Jose. 65 taong gulang na ngayon halos hindi na makalakad. Noong kabataan niya, siya'y isa sa pinakamagiting na magsasaka ng baryo. Matipuno, masipag at kilala sa kanyang pagiging matulungin. Ngunit isang araw, sa bitna ng pag-aararo ng kanyang lupa, nadisgrasya siya nang tumagilid ang kariton na hinihila ng kalabaw. Naipit ang kanyang hita at mula noon, hindi na siya nakalakad ng maayos. Sa paglipas ng panahon, tuluyan siyang naging lumpo. Ang kanyang lupaing minana mula pa sa kanyang mga magulang ang tanging yaman niya, hindi lamang basta sakahan, kundi isang malawak at matabang lupain na kayang magbigay ng ani sa halos kalahati ng baryo. Doon nakasalalay ang kanyang kabuhayan at doon rin siya pinagmulan ng inggit. Ang mga kamag-anak niyang dati nakikisalo sa biyaya ng ani na yun ay tahasang nagbibilang ng mga araw hanggang sa siya'y mawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sayang si Jose, bulong ng ilang kapitbahay kapag siya'y nadadaanan. Kung hindi lang siya nalumpo, baka mas yumaman pa siya. Ngayon, ni hindi na makapagtanim. Ngunit ang mas masakit pa sa lahat ay ang pagkawala ng kanyang asawa na si Annalyn. 60 taong gulang na sana ipumayon kung siya'y nananatili. Matagal na itong nawala at sa bawat taon ng pagkawala niya'y unti-unting lumalakas ang paniniwala ng mga tao na iniwan si Jose dahil sa kahirapan. Hindi nakapagtataka, sabi ng isa sa mga pinsan niya noon. Sino ba na bang babae ang magtitiis sa lumpong asawa? Ang mga salitang iyon ay tila mga kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang dibdib. Ngunit kahit mag-isa, pinilit niyang mabuhay. Sa bawat araw, siya'y nakaupo lamang sa lumang upuan sa may pasilyo ng kanyang bahay. Pinagmamasdan ng lupain minsan niyang pinaghirapan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang bungkalin. Kasama niya sa bahay ang kanyang pamangkin na si Rogelio, 35 taong gulang. Si Rogelio ang anak ng kanyang pinsan na matagal nang naninirahan sa syudad. Uuwi-uwi lamang ito noon, hanggang sa isang araw ay nag-alok na alagaan siya. Sa unay ikinatuwa ni Jose na mayroong magbabantay sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng kakaibang hangarin sa mga kilos ni Rogelio. Tiho, wika ni Rogelio habang inaabutan siya ng tinapay isang hapon. Hindi mo ba naisip na baka mas mabuti kung may ibang magmana ng lupa mo? Hindi mo na naman nagagamit. Ako, kung ipapamana mo sa akin, sisiguraduhin kong magagamit ng gusto. Hindi ba't mas makabubuti yon? Napatingin lamang si Jose sa kanya. Mahina ang tinig ngunit mariin niyang tugon. Rogelio, hindi pa ako patay. Ang lupaing ito ay hindi lamang basta pag-aari. Ito'y alaala ng aking mga magulang. At dito rin kami nagsama ng iyong tiya Annalyn. Hindi ito madaling ibigay. Ngunit sa mga mata ni Rogelio, nabanaagan niya ang kasakiman. Sa halip na malasakit, tila pera at kapangyarihan ang umaapaw sa kanyang balak. Minsan, kapag akala ni Rogelio ay hindi siya naririnig, dinig ni Jose ang bulong nito habang kausap ang mga kaibigan sa baryo. Konting tiis na lang, sa akin na rin ang lahat ng ito. Ang matanda, kahit ano pang gawin, wala nang laban. Ang araw-araw na buhay ni Jose ay naging siklo ng pangumutya at pagwawalang bahala. May mga batang dumaraan at nagtatawanan. Tinuturo siya mula sa bintana ng kanyang bahay. O tingnan niyo si Lolo Lumpo, sigaw ng isa. Mabapikit na lamang siya, pinipigilan ang sariling lumuha sa harap ng mga inosenteng mata, ngunit malupit na dila. Kung minsan, nadarama niya ang kawalan ng saysay sa kanyang pagkatao. Ngunit sa mga sandaling iyon, naaalala niya ang huling gabi bago mawala si Annalyn. Nakaupo sila noon sa gilid ng kama at mahigpit siyang hinawakan ng asawa. Jose, sabi nito, anumang mangyari, huwag mong hahayaang maagaw ang lupaing ito. Ito ang ating dugo at pawis. Annalyn, bakit mo sinasabi iyan? Wala namang mga agaw. Ngunit hindi na siya sinagot ng asawa.
Makalipas lamang ang ilang araw, puluyan na itong naglaho. Ngayon, sa kanyang pag-iisa, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon. Lalo siyang nagiging mapagbantay kahit pa ang tanging kasama niya ay ang pamangking may lihim na motibo. Tiho, muling sambit ni Rogelio isang gabi habang sila'y naghapunan. Isipin mo na lang, kung ipapasa mo na sa akin ang lupa, wala ka nang alalahanin. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangang magtiis ng pangungutya ng mga tao. Mariin ang tingin ni Jose. Hindi lupa ang magtatakip sa pangungutya, Rogelio. Ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa pag-aari, kundi sa kung paano siyang nagtaguyod ng tama. Nanahimik si Rogelio, ngunit sa kanyang muti may halong panguuyam. Lumipas ang mga araw, at ang tahimik na pamumuhay ng matanda ay lalo pang labalot ng lungkot. Ang kanyang gabi laging puno ng alaala ni Annalyn at ang umagay puno ng tanong mula sa mga kapitbahay. Jose, totoo ba? Iniwan ka na talaga ni Annalyn? Tanong ng isang matandang babae habang bumibili ng gulay sa tindahan malapit sa kanyang bahay. Napayuko na lamang siya. Hindi ko alam, mahinang sagot niya. Basta't umaasa kung babalik siya. Ngunit sa puso niya, isang tanong ang laging bumabalot. Kung bumalik na si Annalyn, ano ang madadatnan nito? Isang matandang lumpong inalipusta ng sariling dugo o isang lalaking kayang ipaglaban ang dangal hanggang sa huli? Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong lumilinaw na ang laban ni Jose ay hindi lamang laban para sa lupa, kundi laban para sa kanyang pagkatao. At sa katahimikan ng gabi, habang siya'y nakaupo sa lumang upuan, may nararamdaman siyang paparating. Isang pagbabago na magpapabago hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng nagmaliit at umalipusta sa kanya. Isang hapon na maulap at tila may dalang masamang balita ang langit, dumating sa bahay ni Jose ang kanyang dalawang kapatid, si Consuelo at si Gavino. Kapwa halatang matanda na rin sila, ngunit dala pa rin ang dating tapang at pikas na nakasanayan ng baryo. Ang problema lamang, hindi na sila gaya ng dati. Si Consuelo, 58 taong gulang, ay kilala sa pagsusugal at sa pagkakautang sa iba't ibang tindahan. Si Gavino naman, 55 taong gulang, ay palaging lasing at nalulubog sa utang dahil sa paminsang pagtaya sa sabungan. Jose, sigaw agad ni Gavino nang walang pasabi, sabay tulaw sa pintuan. Bakit parang ang dilim ng bahay mo? Para kang namamatay na rito. Baka oras na para pag-isipan mo ang kinabukasan ng lupain iniwan ng ating mga magulang. Hindi ka man lang kumatok, malamig na sagot ni Jose habang nakaupo sa kanyang lumang silya. Bahay ko pa rin ito, Gavino. May respeto sana kayo. Sumunod si Consuelo. Dala-dala ang isang folder na halatang puno ng papel. Nakangiti ngunit may bahid ng panguuayam sa kanyang mukha. Kapatid, huwag mo kaming pagbintangan ng masama. Nandito kami para tulungan ka. Nakikita naming nahihirapan ka na. Wala kang asawa, wala kang anak, at lumpong-lumpo ka pa. Hindi ba masakabubuting ipamana mo na lang sa amin ang lupa? Kami ang mag-aalaga, kami ang magpapatakbo. Nag-init ang tenga ni Jose. At sino ang nagsabi sa inyo na hindi ko kayang pangalagaan ang sarili kong ari-arian? Ang lupaing ito ay buhay ko, Consuelo. Hindi basta-basta na parang tinapay na maaaring ipasa sa kanino lang. Jose, huwag ka nang magpanggap, singit ni Gavino, na halatang hindi mapigilan ang idis. Ingnan mo nga ang sarili mo. Halos hindi ka na makagalaw. Kung hindi mo ito ipapamana ngayon, baka wala nang matira kapag dumating ang oras. Hindi mo na magagamit. At wala ka namang iiwanang tagapagmana. Sa labas ng bahay, may ilang kapitbahay na nakarinig ng sigawan. Naroon si Aling Herminia na naglalako ng prutas at si Mang Orlando na papauwi mula sa bukid. Nagkatinginan sila ngunit hindi na naglakas loob na lumapit.
Kilala nila ang pamilya ni Jose at ayaw nilang madamay sa alitan. Sa baryo, ang mga tsismis ay mabilis kumalat at maaaring magdala ng gulo kahit wala kang kasalanan. "Rogelio," tawag ni Consuelo nang makita ang pamangkin na palabas ng kusina. "Anak, tulungan mo kaming kausapin ang iyong tiyo. Ikaw na lang ang makakapagpaliwanag ng maayos sa kanya." Naglakad si Rogelio palapit, dala ang tray ng kate na para sana kay Jose. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang matanda, napansin ang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiting puno ng pagkukunwari. "Tiyo," aniya, "baka nga naman tama ang sinasabi nila tiya at tito. Sayang naman kung mapabayaan ang lupa. Ako man, handa akong tumulong sa kanila para maalagaan ang lahat." Nanlaki ang mata ni Jose. "Rogelio, ikaw din? Akala ko ba'y nandito ka para bantayan ako, hindi para makisawsaw sa kasakiman nila?" Napayuko si Rogelio, kunwari inag-aalala. "Tiho, iniisip ko lang naman ang kabutihan mo. Hindi ko kayang makita kang nagdurusa. Kung ipapamana mo na sa kanila, wala ka nang problemahin." Ngunit sa ilalim ng kanyang tinig, dama ni Jose ang kasinungalingan. Alam niyang matagal nang inaasam ni Rogelio ang lupain. Lalo siyang nagdilim ang paningin nang inilabas ni Consuelo ang folder at inilapag sa mesa. "Ayan, aniya, mga papeles ng bentahan. Nakaayos na lahat. Ang kailangan na lang ay pirma mo, kapatid. At pagkatapos noon, makakakuha ka ng malaking halaga bilang kabayaran. May tera ka pa, hindi ba't iyon naman ang kailangan mo?" Pinilit ni Jose na igalaw ang kanyang mga kamay at itinulak palayo ang folder. "Hindi ako pipirma. Hindi ninyo mauunawaan na hindi pera ang dahilan kung bakit pinanghahawakan ko ang lupaing ito. Ito ang alaala ng ating mga magulang. Huwag ninyong lapastanganin." "Lapastanganin?" tugon ni Gavino na halos sumabog ang galit. "Ikaw ang walang silbi, Jose. Ang lupaing ito'y nasasayang lang dahil sa katigasan ng ulo mo." Mula sa labas, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na tinig. Nag-aaway na naman ang mga de Guzman, bulong ng isa. Ngunit sa halip na makialam, lahat sila'y nagpatuloy sa kani-kanilang gawain, pilit na nagbibingi-bingihan. Miling nagsalita si Consuelo. Ngayon ay mas banayad ang boses, ngunit halatang may panlilinlang. "Jose, kapatid, isipin mo kami. Pareho kaming nangangailangan ni Gavino. Kung tutulong ka sa amin na yon, makakabawi kami. Hindi ba't tungkulin mong tumulong sa pamilya?" "Kung tunay kayong pamilya, hindi ninyo ako ipapahamak," sagot ni Jose. Nanginginig ang tinig. "Hindi ninyo ako uutusan na isuko ang lahat ng pinaghirapan ko. Huwag ninyo akong gawing kasangkapan sa inyong kasakiman." Natahimik saglit ang lahat, ngunit ang bigat ng hangin sa loob ng bahay ay lalong dumagundong. Si Rogelio, bagamat kunwari kinakampihan ng tiyuhin, ay lihim na nag-isip. Kung makakumbinsi ko si Piho, baka makakuha rin ako ng malaking bahagi. Sa mga sandaling iyon, si Jose ay muling nakaramdam ng matinding kirot, hindi lamang sa kanyang mga paa, kundi sa kanyang puso. Sa halip na tulungan siya, mismong dugo at laman niya ang nagtataksil sa kanya. At sa bawat pagtanggi niya, lalong humihigpit ang kapit ng mga kapatid at ng pamangkin na tila buwaya na handang lamunin ang lahat. "Hindi ninyo ako matitinag," mariing sabi ni Jose habang pinipigilan ang luhang gustong bumagsak. "Kahit gaano pa kayo kalakas, hindi ko ibibigay ang lupaing ito." Ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa nagtatapos. Ito'y umpisa pa lamang ng mas malupit na pagsubok na anyang haharapin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang unang pagtatangka ni na Consuelo at Gavino na kumbinsihin si Jose. Ngunit sa halip na sumuko ang matanda, lalo pa itong naging matatag sa kanyang pasya. Dahil dito, nag-iba ng taktika ang magkapatid. Kung dati ay puro panlalansi at pagmamakaawa ang kanilang gamit, ngayon ay lantaran ng paninira at paglalantad sa harap ng mga tao sa baryo. Isang hapon, habang nagtitipon ang mga tao sa palengke upang bumili ng panghapunan, dumating si Gavino na halatang lasing.
Hawak ang isang bote ng gin at nakapamaywang, nagsimulang magsalita ng malakas. "Mga taga-baryo," sigaw niya. "Nakikita niyo ba ang kapatid kong si Jose? Inaalagaan pa ng mga pamangkin at kapitbahay pero wala namang silbi. Ano pa ang silbi ng isang lumpong matanda? Dapat ipamana na lang ang lupa sa mga taong kayang magtrabaho." Napalingon ang lahat at may ilan na nagbulungan. Ang iba namay nagkunwaring wanang narinig upang hindi madamay. Ngunit halatang umabot sa kanilang pandinig ang matalim na salita. "Gabino," saway ni Aling Herminia, "huwag mo namang ipahiya ang sarili mong kapatid sa harap ng mga tao." Ngunit lalong lumakas ang boses ni Gabino. "Bakit hindi? Hindi ba't totoo naman? Ang lupaing iyon, imbes na pakinabangan ng iba, ay nasasayang lang dahil pinipilit niyang hawakan kahit wala na siyang silbi. Ano ba siya kundi pabigat?" Yang dumating si Consuelo, dala-dala ang basket ng gulay, agad siyang sumabat. Ngunit imbes na harap-harapang makipagtalo, nagkunwari itong mabait at maunawain. "Ay nako Gabino, huwag ka namang ganyan kay Jose. Mahina na siya at marahil ay hindi na niya alam kung ano ang makabubuti sa kanya. Sana'y intindihin natin siya." Ngunit sa kanyang mga mata, mababanaag ang panlilibak. At nang makabalik sila sa bahay ni Jose, doon na bumuhos ang tunay na galit. "Jose," bulalas ni Consuelo habang ibinabagsak ang basket sa mesa. "Ilang beses na ba kitang sinabihan? Tigilan mo na ang pagiging makasarili. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, ipamana mo na ang lupa." Tahimik lamang si Jose, nakaupo sa kanyang upuan. Nanginginig ang kamay, ngunit hindi siya bumibitaw. "Hindi ninyo ako mauto." Mahinang wika niya. "Hindi ko isusuko ang lupaing ito. Kahit mamatay pa ako, hindi ninyo makukuha." Lalong uminit ang ulo ni Gavino. "Kahit magdildil ka ng asin, wala kang magagawa. Hindi ka makakalaban, Jose." Doon nagsimula ang mas malupit na yugto ng kanyang paghihirap. Sa mga sumunod na araw, pinagkaitan siya ng pagkain. Si Rogelio, na dapat sana'y nag-aalaga sa kanya, ay nakisama sa plano ng kanyang mga tiyuhin at tiya. Sa halip na ipaghanda siya ng pagkain, madalas ay ibinibigay kay Gavino at Consuelo ang mga inihandang ulam, habang siya'y binibigyan lamang ng tuyong tinapay o kung minsan ay walang kahit ano. Minsan isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang silid, nagmakaawa si Jose kay Rogelio. "Anak, kahit kaunting kanin lang, gutom na ako." Ngunit malamig ang tugon ni Rogelio. "Tiho, hindi na ako makakilos ng laban sa kanila. Kung ayaw mong ipamana ang lupa, tiisin mo na lang ang gutom mo. Hindi mo naman iyon madadala sa hukay." Napaiyak si Jose, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa awalan ng malasakit mula sa mga taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Sa sulok ng kanyang bahay, madalas siyang iwan ng mga kaanak na parang wala ng halaga. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa bakuran ng mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang batang hindi natatakot na lumapit. Si Leandro, ang 12 taong gulang na apo ni Mang Orlando, ang kapitbahay nilang magsasaka. "Lolo Jose," tawag ng bata isang hapon habang dala ang maliit na supot ng tinapay. "Kumain po kayo. Bigay po ito ni nanay. Sabi niya, baka wala pa kayong hapunan." Nagulat si Jose at napangiti ng bahagya. "Leandro, salamat. Ngunit baka pagalitan ka ng nanay mo kapag nalaman niyang ibinibigay mo sa akin ito." Umiling ang bata. Sabi ni nanay, "Huwag ko na raw kayong pabayaan. Hindi tama ang ginagawa nila sa inyo." Naluha si Jose at hinaplos ang buhok ng bata. "Kung may katulad mo lang sana ang aking mga kapatid at pamangkin, hindi na ako maghihirap ng ganito." Simula noon, naging tanging kausap at kaagapay niya si Leandro. Sa tuwing dumadalaw ang bata, naibsan ang kanyang lungkot. Ikinukwento nito ang mga pangyayari sa eskwela, ang mga biro ng kanyang mga kaklase
at ang mga pangarap niya sa buhay. Balang araw, Lolo Jose, wika ni Leandro, gusto kong maging guro para matulungan ko ang mga bata sa baryo na matuto kahit mahirap kami. Napangiti si Jose kahit mahina nga ang kanyang katawan. At balang araw, Leandro, maipagmamalaki ka ng buong baryo. Tandaan mo, hindi kayamanan ang batayan ng dangal ng tao, kundi kung paano siyang nagmamahal at tumutulong sa kapwa. Habang unti-unting lumalala ang pangaalipusta ng kanyang mga kapatid at pamangkin, si Leandro ang naging liwanag sa kanyang madilim na buhay. Ngunit sa puso ni Jose, alam niyang hindi magtatagal ang lahat, sapagkat kung hindi siya kikilos, baka tuluyan siyang lamunin ng kasakiman ng kanyang sariling dugo at laman. Isang gabing malamig at halos walang buwan ang langit, nagtipon sina Gavino, Consuelo at Rogelio sa loob ng lumang bahay ni Jose. Sa gitna ng mesa, naalatag ang ilang papel na halatang pinagplanuhan ng matagal. Ang mga sulat ay peke, ginawang parang tunay na dokumento ng bentahan ng lupa. Sa tabi nito, may nakaupong lalaki na nakasuot ng makintab na Amerikana at may dalang maleta. Isang pekeng notaryo na ipinakilala ni Rogelio bilang kaibigan mula sa bayan. Si Jose, nakaupo sa kanyang lumang silya, ay napapalibutan ng mga taong dapat sanay nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Sa halip, ang mga dito'y nagkakaisa upang agawin ang tanging yaman na kanyang pinaghirapan. Jose, wika ni Consuelo habang nakakunot ang noo. Ito na ang pinakamabuting pagkakataon para matapos na ang lahat ng gulo. Pumirma ka na sa kasunduan. Makukuha mo ang parte mo sa pera at makakahanap ka ng mapayapang buhay. Huminga ng malalim si Jose at tiningnan ang mga papel. Ano bang iniisip ninyo? Hindi ako pipirma rito. Peke ang mga dokumentong iyan. Mabilis na sumabat si Rogelio, nakangising aso. Piho, hindi iyan peke. May notaryo na dito, ingnan mo. Sabay turo sa lalaking nakaupo sa gilid. Si Attorney Velez ito, magtatatakan ng lahat para legal ang proseso. Umiling si Jose. Hindi ako bulag, Rogelio. Alam kong hindi ko kilala ang taong iyan. At bakit ako pipirma sa bagay na sisira sa dangal ko? Naglakad si Gavino palapit at itinapak ang kanyang daliri sa mukha ng kapatid. Matigas pa rin ang ulo mo, Jose. Akala mo ba may silbi ka pa? Ano bang magagawa ng isang lumpo? Ang lupaing ito'y mas mabuti pang mapakinabangan ng iba kaysa mabulok sa ilalim ng pamamahala mo. Kung ganoon ang iniisip ninyo, mahinang sagot ni Jose, huwag ninyo akong pilitin. Ang lupa ay hindi kayamanan lamang. Ito'y alaala ng ating mga magulang. Lalong nagnalit si Consuelo. Alaala? Anong silbi ng alaala kung gutom naman kami ngayon? Hindi ka ba naaawa sa amin? Hindi awa ang kailangan ninyo, mariing tugon ng matanda, kundi disiplina. Natahimik ang lahat sa sagot niyang iyon, ngunit hindi nagtagal at bumalik ang ingay. Lumapit si Rogelio at inilapad ang ballpen sa harap ng tiyuhin. Kung hindi ka pipirma, tiho, baka mas lalong mahirapan ang buhay mo rito. Isipin mo, pagkain, kuryente, tubig. Kung wala ka ng suporta galing sa amin, paano ka mabubuhay? Kami na ang nag-aalaga sa iyo. Kami na ang gumagastos. Kaya't oras na para bumawi ka. Nag-init ang dugon, Jose. Ag-aalaga, pinanggalan ninyo ako ng pagkain, iniwan ninyo ako sa sulok ng bahay na parang wala ng silbi. Iyan ba ang tinatawag ninyong pag-aalaga? Pumirma ka na lang, singhal ni Gavino, sabay hampas ng kamay sa mesa. Sa labas ng bahay, nagkataon naman dumaan si Domingo, 70 taong gulang, dating kasama ni Jose sa bukid noong kabataan nila. Matagal na silang hindi nagkakausap, ngunit madalas pa rin niyang bisitahin ang baryo upang bumili ng bigas at gulay. Nang marinig niya ang sigawan, huminto siya sa paglalakad at sinubukang sumilip mula sa maliit na siwang ng bintana.
Nakita niya sina Gavino at Consuelo na pilit pinapapirma si Jose, habang si Rogelio ay natanisi at nakabantay. Napakunot ang noo ni Domingo at bulong sa sarili, hindi maganda ang nangyayari rito. Sa loob ng bahay, patuloy ang tensyon. Si Consuelo ay nagkunwaring mabait muli at hinaplos ang balikat ni Jose. Kapatid, pumirma ka na para matapos na ang lahat. Gusto mo bang mamatay ka na lang na walang naiwan sa amin? Kung ganyan ang ibig sabihin ng pagmamahal ninyo, sabot ni Jose na nanininig ang boses, mas mabuti pang wala akong maiwan. Nagkatawanan ang magkapatid, halatang nawalan ng respeto. Narinig mo yon, Consuelo? Ani Gavino. Mas pinili niyang mawala ang lahat kaysa ibigay sa atin. Sadyang makasarili. Ngunit sa labas, si Domingo ay hindi mapakali. Lumapit siya sa isang sulok ng bakuran at nakinig pa. Dinig niya ang pangalan ng isang negosyanteng taga Maynila na binanggit ni Rogelio. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Tijo, ani Rogelio, madali na ang lahat. Ibebenta natin ito kay Mr. Salcedo mula Maynila. Malaking halaga ang kapalit. Wala nang makakapigil. Napahawak si Domingo sa dibdib. Ramdam ang kaba. Kilala niya ang pangalang iyon. Isang negosyante na matagal nang nagnanais bumili ng lupa sa baryo para gawing resort. Sa loob, tumayo si Jose kahit mahina ang katawan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay upang itulak palayo ang mga papel. Hindi ako pipirma. Ngunit sa halip na matakot, lalo pang tumataz ang tinig ni Jose. Hindi ko ipagkakanulo ang alaala ng ating mga magulang kahit magdusa pa ako. Nang marinig iyon, hindi na nakatiis si Domingo. Tumalikod siya at mabilis na naglakad pauwi. Dala ang matinding pag-aalala. Alam niyang hindi siya basta-basta makikialam. Ngunit naramdaman niyan oras na upang kumilos. Hindi niya hahayaang tuluyang lamunin ng kasakiman ang kanyang matalik na kaibigan. Sa bahay ni Jose, nanatiling nakatindig ang matanda, bagamat nanginginig ang tuhod at halos mawalan ng lakas. Sa kanyang puso, malinaw na malinaw. Hindi siya susuo. Ngunit sa paligid niya, ang mga kamag-anak na dapat sanay nagpoprotekta sa kanya ay mistulang mga buwayang handang pumatay para lamang sa lupa at pera. At sa labas si Domingo ay nagpasya. Hindi ko hahayaang tuluyang masadlat si Jose sa kamay ng mga taksil niyang kaanak. Kailangang may gumawa ng paraan. Makalipas ang ilang araw matapos ang madugong pagtitipon sa bahay, nakaharap ng lakas ng loob si Domingo na bumalik at lapitan si Jose. Maingat siyang kumatok at agad na bumukas ang pinto dahil si Leandro ang nagbabantay noon. Domingo, bulalas ni Leandro, sabay hawak sa kamay ng matanda. Salamat po at bumisita kayo. Si Lolo Jose, mahina na po pero pilit pa ring lumalaban. Pumasok si Domingo at nadapnan si Jose na nakaupo sa sulok. Hawak ang rosaryong kahoy na minanapan niya sa kanyang ama. Malungkot ang mga mata ngunit may ningas ng pag-asa. Nang makita niya ang kaibigan, bahagyang ngumiti si Jose. Domingo, salamat at dumating ka. Akala ko'y wala nang makikinig sa akin. Umupo si Domingo sa tabi niya at hinawakan ang balikat nito. Hindi ko hahayaang lamunin ka ng kasakiman nila, Jose. Narinig ko lahat noong gabi. Ang balak nilang ibenta ang lupa kay Salcedo mula Maynila. Alam kong desperado ang mga iyon, kaya't gagawa tayo ng paraan. Napatingin si Jose, halatang naguguluhan. Paano, Domingo? Wala na akong lakas, wala rin akong pera para lumaban sa korte. Mumiti ng bahagya si Domingo, bagamat bakas ang pag-alala. Subukan natin. May kilala akong abogado sa bayan, si Attorney Arnaldo. Hindi siya kilalang bayaman, pero may malasakit siya sa mga kadaya natin. Hihingi tayo ng tulong. Kinagabihan, naglakad si Domingo patungong bayan. Dala ang kaunting naipong pera at lakas ng loob. Isinama rin niya si Leandro, napilit na nagboluntaryo. Tatay-tatayan ko na si Lolo Jose, wika ng bata. Kahit estudyante lang ako,
Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Pagdating nila sa bayan, kinausap nila si Attorney Arnaldo. Payat na lalaki ito, nasa 40 taong gulang at kilala sa pagiging tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Domingo, wika ng abogado. Malaking kaso ito. Labanan ng pamilya at kasakiman. Pero handa akong tumulong. Kailangan lang natin ng sapat na ebidensya na peke ang kanilang mga dokumento. Napalunok si Domingo. Attorney, ang problema kapos kami sa pera. Wala kaming maibabayad. Mumiti si Arnaldo at sumandal sa upuan. Huwag mong alalahanin ang pera, Domingo. Hindi lahat ng kaso ay nasusukat sa bayad. May mga laban na dapat isinusulong dahil ito'y tama. Napaluha si Domingo sa narinig. Maraming salamat, Attorney. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito para kay Jose. Samantala, sa baryo, patuloy na lumalala ang panggigipit ni Gavino at Consuelo. Palihim na ipinagmapalaki ni Gavino sa sabungan na malapit na niyang maibenta ang lupa. At dahil doon ay nakahiram pa siya ng dagdag na pera mula sa mga kasamahan. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balitang baon na sila sa utang. Halos lahat ng bangko sa bayan ay hawak na ang kanilang mga papeles ng pag-utang at ang tanging pag-asa nila'y ang lupain ni Jose. Kung hindi natin makukuha ang pirma niya, wika ni Consuelo kay Rogelio. Tapos na tayo, kakainin tayo ng utang. Kahit si Rogelio ay nagsimulang kabahan, ngunit pilit pa rin niyang pinapakita ang kumpiyansa. Relax lang tiya, may plano ako. Hindi naman makakagalaw si Tiho. Darating din ang oras na mapipilitan siyang pumirma. Habang abala ang mga kasabwat sa kanilang kasakiman, si Jose naman ay patuloy na dumudulog sa Diyos. Gabi-gabi, hawak ang kanyang rosaryo. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan ni Annalyn. Annalyn, aking mahal, kung nasaan ka man, sana'y gabayan mo ako. Sana'y bumalik ka. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. At tila sinagot ang kanyang mga panalangin, isang umaga ay kumalat sa baryo ang tsismis. Ayon sa isang naglalako mula sa kabilang bayan, may nakita raw siyang babaeng hawig na hawig ni Annalyn. Nakasuot ito ng puting damit at palaging nakaupo sa maliit na kapilya roon, tila nagdarasal ng tahimtim. Hindi ba't asawa ni Jose iyon? Tanong ng ilan sa palengke. Buhay pa pala. Baka naman nagkakamali lang. Matagal nang sinasabi na iniwan na siya. Ngunit dumating ang balita kay Domingo at agad niya itong ibinalita kay Jose. Kaibigan, wika niya habang hawak ang kamay ng matanda. May nakakita raw kay Annalyn. Buhay pa siya. Nasa kabilang bayan. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Annalyn? Buhay pa siya? Diyos ko! Napaiyak siya at napayuko. Halos hindi makapaniwala. Akala ko'y tuluyan na siyang naglaho. Kung totoo ito, baka may pag-asa pa. Si Leandro, na nakaupo sa gilid ay agad ding nagsalita. Lolo, kapag bumalik si Lola Annalyn, sigurado akong hindi na kayo matatalo. Siya ang makakatulong sa atin. Napangiti si Jose sa kabila ng kanyang kalungkutan. Anak, hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang ang balita. Ngunit sa bawat dasal ko, nararamdaman kong may dahilan ang lahat ng ito. Kung talagang buhay si Annalyn, darating ang araw na siya mismo ang magbabalik. Mula noon, naging mas matatag ang kanyang loob. Sa tulong ni Domingo at Leandro, ipinagpatuloy nila ang pagkolekta ng ebidensya laban kina Gavino, Consuelo at Rogelio. Ngunit higit sa lahat, naging inspirasyon kay Jose ang pag-asang muling makikita ang asawang akala'y iniwan na siya. At sa baryo, ang tsismis ay lalong lumakas. At habang lumalakas ito, mas lalo ring natataranta ang mga kaanak niyang taksil. Sapagkat alam nilang kapag bumalik si Annalyn, mawawasak ang kanilang mga plano. Lumipas pa ang mga araw at lalong tumindi ang pangaalipusta kay Jose. Kung noon ay may konting awa pa si Rogelio sa piyuhin, ngayon ay tuluyan na siyang naging kasabwat ng kasakiman at pang-aabuso. Hindi na pinapapasok si Jose sa sariling kusina.
Kapag siya'y nagugutom at pilit na gumapang papunta roon, agad siyang hinaharangan ni Rogelio. "Tiho, hindi ka pwedeng pumasok dito. Delikado, baka madapa ka pa. Diyan ka na lang sa sulok. Ako na ang bahala," wika ni Rogelio. Ngunit baka sa kanyang tono ang pangungutya. "Rogelio," mahinang sagot ni Jose, "kusina ko rin iyan. Diyan ako kumain. Diyan ako nagluto." Mumisi lang ang pamangkin. "Wala ka nang magagawa, Tiho. Ako ang nagdedesisyon dito." At mula noon, pinapakain na lang siya ng tira-tira o kung minsan ay tinapay na halos panis na. Ang dating masayang hapagkainan ay naging simbolo ng kanyang kawalan ng halaga. Hindi naglaon. Dinala ni Rogelio ang kanyang mga kaibigang lasenggo sa bahay. Isang gabi, dumating sila, bit-bit ang alak. Malalakas ang tawanan at halakhakan. Ang bahay na dating tahimik ay napuno ng sigawan at kalabugan ng bote. "Oh, ito pala ang tiyuhin mong lumpo!" Sigaw ng isa sa mga laseng na lalaki, sabay turo kay Jose na nakaupo sa gilid. Para siyang laruan na iniwan sa tabi. Nagtawanan ang iba at nagsimulang lumapit. Si Rogelio, imbes na pigilan, ay nakisali pa sa pang-aalipusta. "Oo, mga tol, ito si Tiho. Wala nang silbi pero dito pa rin nakatira. Dapat yata gawing dekorasyon na lang sa bahay." Naiyak si Jose, ngunit pinipigilan niyang magpakita ng kahinaan. Ngunit hindi siya pinatawad ng mga laseng. May isa pang sumaboy ng malamig na tubig mula sa tabo, umama sa ulo at dibdib niya. "Hayaan, malinis na siya," sigaw ng isa, sabay tawa. Nahulog si Jose mula sa kanyang silya at tumama ang katawan sa sahig. Pilit siyang gumapang, ngunit itinulak pa siya ng isa pang lalaki gamit ang paa nito. "Tumihaya ka na lang, Lolo. Hindi ba mas bagay kang nakahiga?" Tawanang ang lahat at si Rogelio abala rin sa pag-inom at pakikipagtawanan sa kanila. Para kay Jose, bawat halakhak ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa kanyang dignidad. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, hindi nawala ang kanyang pananalig. Naramdaman niyang kahit patila walang nakikinig, may isang mata sa langit na saksi sa lahat ng ito. "Diyos ko," bulong niya habang nakahandusay sa sahig. "Hanggang kailan ko ba ito titiisin? Bigyan mo ako ng lakas, hindi para gumanti, kundi para manatiling matatag. Naniniwala akong darating ang hustisya sa paraang hindi nila inaasahan." Sa gilid ng bintana, lihim na nanonood si Leandro. Dalang-dala niya ang lumang cellphone ng kanyang ama. Sa bawat sigaw, bawat pantulak, bawat pagtatawanan kay Jose, tahimik niyang kinukunan ng video. Mahina ang ilaw, ngunit sapat na iyon para makita ang kahayupan ng mga lasing at ng mismong pamangkin ng matanda. "Hindi ko pwedeng hayaang walang makaalam nito," bulong ni Leandro sa sarili. Balang araw, magagamit ito laban sa kanila. Kinabukasan, matapos ang gabi ng kalapastanganan, pinuntahan ni Leandro si Jose. Dala niya ang kaunting pagkain na tinabi ng kanyang ina mula sa hapunan. "Lolo Jose," mahinang sambit ng bata, "kumain po muna kayo. Pasensya na po, ito lang ang natabi namin." Nangilid ang luha ng matanda habang inaabot ang pagkain. "Salamat, Leandro. Hindi ko alam kung anong magiging kalagayan ko kung wala ka. Ikaw na lang ang tanging nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim." Nagpigil ng luha si Leandro at inilabas ang cellphone. "Lolo, may pinakita po ako sa inyo." Ipinakita niya ang mga kuhang video ng gabing iyon. Halos hindi makapaniwala si Jose na makita ang sarili niyang sinasabuyan ng tubig at itinutulak sa sahig habang nagtatawanan ang lahat. "Anak, bakit mo ito ginawa?" Nanginginig ang tinig ng matanda. "Para po may ebidensya tayo, Lolo. Hindi ko po hahayaang tuluyan kayong apiin, kahit estudyante lang ako." Alam ko pong mali ang ginagawa nila. Balang araw, ipapakita natin ito sa tamang tao. Pinisil ni Jose ang kamay ng bata. "Leandro, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit tulad nila."
Pero salamat anak, salamat sa malasakit. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pang-aabuso kay Jose. Ngunit sa kanyang puso, may bahagyang kagaanan. Alam niyang may batang tulad ni Leandro na handang tumulong at may kaibigang tulad ni Domingo na hindi sumusupo. Sa kabila ng gutom, kahihiyan at sakit, pinili niyang manalig na darating ang araw ng hustisya. At sa bawat dasal niya tuwing gabi, palaging binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa. Annalyn, bumalik ka na. Kailangan kita. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat. Samantala, si Leandro ay patuloy na nadodokumento. Mas nag-iingat upang hindi siya mahuli ni Rogelio. Sa murang edad, natutunan niyang ang laban ay hindi laging nasa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na ipaglaban ng tama. At sa katahimikan ng gabi, habang nag-iisa si Jose, isang hangin ang dumaan at tila may ibinulong sa kanyang puso. Magtiis ka pa, Jose. Darating ang araw ng paghuhukom. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nagganalit, kumikidlat at kumukulog, at ang buong baryo ay nagkubli sa kani-kanilang mga tahanan. Sa loob ng bahay ni Jose, tahimik siyang nakaupo, nakatanaw sa pinto habang hawak ang kanyang rosaryo. Sa kabila ng lahat ng dinanas niyang pang-aalipusta at kahirapan, nanatili ang isang lihim na dasal sa kanyang puso, ang pagbabalik ni Annalyn. Habang ang ulan ay dumadagundong, biglang may kumatok sa pintuan. Malakas, sunod-sunod at tila may kasamang paghihirap. Si Leandro na nooy naroon ay agad managulat. Lolo Jose, may tao po sa labas. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at sa gitna ng dilim at pagbuhos ng ulan ay lumitaw ang isang babaeng halos hindi makilala. Basang-basa, nanginginig, ngunit may ningas sa mga mata. Nang lumapit siya at nasilayan ng liwanag mula sa lamparan na kasabit, napasinghap si Jose. Annalyn, halos hindi makapaniwala ang matanda. Annalyn, ikaw ba yan? Naluha ang babae at mabilis na lumapit. Yumakap sa asawa niyang matagal nang nagdusa sa kawalan. Jose, bulong niya, ako ito, buhay pa ako. Nanginig ang buong katawan ni Jose at hindi na napigilan ang mga luhang dumaloy. Akala ko'y iniwan mo na ako, Annalyn. Akala ko'y pinili mo nang hindi na bumalik. Umiling si Annalyn. Mahina ang tinig ngunit buo ang loob. Hindi kita iniwan, Jose. Napilitan akong magtago. Noon pa man, may mga taong nagbanta sa atin. Gusto nilang agawin ang lupa at pinagbantaan nila ang buhay natin. Kung hindi ako lumayo, baka pati ikaw ay mapahamak. Pumasok si Annalyn. Tinulungan ni Leandro na maupo sa silya habang si Domingo ay dumating din basang-basa mula sa labas. Hindi na siya nagulat nang makita ang babae. Alam niyang may misteryo sa pagkawala nito, ngunit hindi niya inakalang mabubuhay pa at magbabalik sa mismong gabing iyon. Annalyn! Bulalas ni Domingo. Salamat sa Diyos at narito ka. Kailangan ka ng kaibigan ko. Huminga ng malalim si Annalyn at inilabas ang isang lumang supot na balot ng telang pinatuyuan sa loob ng kanyang bag. Isa-isang inilabas ang mga dokumento na matagal niyang itinago. Jose, aniya, ito ang dahilan kung bakit ako nawala. Iningatan ko ang mga papelos na magpapatunay na ang lupang ito'y ay hindi nila kailanman makukuha. Nasa pangalan mo ito, malinaw na malinaw. Ang mga dokumentong pinapakita nila ay peke lamang. Agad na kinuha ni Domingo ang ilan sa mga papel at binasa. Kahit mahina na ang kanyang mata, nabanaad niya ang opisyal na tatak ng munisipyo at ang pirma ng tunay na notaryo. Walang duda, totoo ito. Annalyn, iningatan mo talaga. Napatulala si Jose. Hawak ang kamay ng kanyang asawa. Annalyn, lahat ng taong dito'y naniwala na iniwan mo ako. Tinawag nila akong inutil at pinabayaan. Ngunit heto ka, dala ang katotohanan. Diyos ko! Samantala,
Hindi nagtagal ay dumating sina Gavino, Consuelo at Rogelio. Nagulat sila nang makita si Annalyn na nakaupo, buhay at matatag. Annalyn, halos mapasigaw si Consuelo. Akala naming matagal ka nang nawala. Nasaan ka nang lahat ng panahong ito? Tumayo si Annalyn kahit mahina at matapang na hinarap ang mga kapatid ng asawa. Nagtago ako hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa inyo. Alam kong kayo ang may kagagawan ng mga banta noon. Gusto ninyong mapasakamay ang lupa ni Jose, ngunit hindi na kayo magtatagumpay. Nagtawanan si Gavino, pilit na itinatago ang kaba. At anong ebidensya ang mayroon ka? Huwag mong sabihing ang mga papel na hawak mo ay sapat para hadlangan kami. Ngunit ngumiti si Annalyn at iniabot kay Domingo ang mga dokumento. Narito ang tunay na papeles ng lupa. Lahat ay nakapangalan kay Jose. Ang mga papeles ninyong dala ay gawa-gawa lamang. Napanganga si Rogelio at mabilis na tumawag sa kanyang kaibigang notaryo na kasama nila noong una. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat si Domingo. Hindi ba't ang tinatawag ninyong notaryo ay kasalukuyang may kaso sa bayan? Alam ko ang pangalan niya. Nahuli siyang gumagawa ng pekeng titulo para sa ibang pamilya. Hindi na ninyo kami maloloko. Nabigla ang lahat. Si Consuelo ay natigilan at hindi makatingin sa mga mata ni Annalyn. Si Gavino naman ay napahawak sa kanyang ulo. Tila hindi makapaniwala na nabunyag ang kanilang kasinungalingan. Hindi maaari, bulong niya. Akala ko'y tapos na ang lahat. Ngunit tumindig si Annalyn. Kinalimutan ang panghihina at tinitigan silang lahat. Ang mga kasinungalingan ninyo ay matatapos na ngayong gabi. Hindi ninyo alam kung gaano ko pinaglaban na maingatan ang mga dokumentong ito. Hindi ko hinayaang bumagsak sa kamay ng mga mapagsamantala. Ngayon, lahat ng plano ninyo ay babagsak. Nagsimulang magbuluman ang mga kapitbahay na nakasilip mula sa labas. Ang balita'y mabilis na kumalat. Buhay pa si Annalyn at dala niya ang ebidensya laban kina Gavino at Consuelo. Nang makita ni Jose ang takot at pagkabigla sa mukha ng kanyang mga kapatid at pamangkin, hindi na niya napigilan ang pagluha. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng pag-asa. Annalyn, aniya, habang mahigpit na hawak ang kamay ng asawa, sa pagbabalik mo, alam kong darating na ang hustisya. Hindi na ako nag-iisa. At sa ilalim ng patuloy na pagbuhos ng ulan, malinaw na malinaw sa lahat. Nagsisimula na ang pagbagsak ng mga taksil at ang pagbabalik ng katarungan para kay Jose. Mabilis na kumalat sa baryo ang pagbabalik ni Annalyn at ang mga dokumentong dala nito. Ang dating kumpiyansang anyo ni Gavino at Consuelo ay napalitan ng kaba at pagkataranta. Gayunman, hindi pa rin sila sumuko. Isang gabi, matapos silang magkita sa lumang tindahan malapit sa palengke, napagpasyahan nilang makipagkita kay Mr. Salcedo, ang negosyanteng taga Maynila na matagal nang nag-aabang na mabili ang lupa ni Jose. Gavino. Bulong ni Consuelo habang hawak-hawak ang bag na may lamang pera. Kailangan nating kumbinsihin si Salcedo. Inbibigyan natin siya ng bahagi mula sa halagang makukuha natin, baka pumanig siya sa atin at balewalain ang mga papel na dala ni Annalyn. Mumisi si Gavino kahit nanginginig ang kamay. Oo, tama ka. Pera ang puhunan dito. Lahat ng tao'y bumibigay kapag may malaking halaga. Ngunit hindi nila alam, may mga matang nakamasid. Si Leandro, na laging nagmamatag para kay Lolo Jose, ay nakakita sa kanila habang palihim na pumapasok sa isang maliit na restaurant kung saan naroon si Mr. Salcedo. Maingat niyang inilabas ang lumang cellphone at kinunan ang buong usapan mula sa bintana. Mr. Salcedo, ani Gavino, kung papabor ka sa amin at huwag mo nang pansinin ang mga dokumento ni Annalyn, bibigyan ka namin ng dagdag na bahagi. Mas malaki kaysa sa mauuha mo mula sa legal na proseso.
Nagulat ang negosyante at agad na sumulyap sa paligid. Ano pa itong pinapasok ninyo sa akin? Alam niyo bang malaking kaso ang maaaring kaharapin ko kapag nalaman nilang tumanggap ako ng suhol? Mumiti si Consuelo at idinampi ang bag sa mesa. Isipin mo na lang, sir. Wala nang sakit na ulo. Sa amin ka makikipag-usap. Kami ang may hawak. Si Jose, matanda na. Si Annalyn, matagal nang wala. Huwag mong intindihin ang mga iyon. Ngunit bago pa man nila tuluyang makumbinsi ang negosyante, napansin ni Leandro na sapat na ang kanyang nakuhang video. Mabilis siyang umuwi at ibinigay iyon kay Domingo. Tay Domingo, tingnan niyo po, nahuli ko sila sa akto. Kinaumagahan, dinala ni na Domingo at Jose ang video kay Attorney Arnaldo. Nanlaki ang mata ng abogado at agad na nagpasya. Ito na ang hinihintay nating ebidensya. Sa pamamagitan nito, masusupil na ang kasakiman nila. Hindi nagtagal, iniharap sa barangay ang lahat ng ebidensya, ang tunay na mga dokumento mula kay Annalyn at ang video na kuha ni Leandro kung saan malinaw na malinaw ang takang suhulan sina Gavino at Consuelo kay Mr. Salcedo. Sa harap ng mga opisyal, hindi na nakapagsalita ang magkapatid. Mga de Guzman, mariing wika ng kapitan ng barangay. Matagal na kaming nagpipigil dahil ito'y usapin ng pamilya. Ngunit ngayong malinaw na may pandaraya at panunuhol. Hindi na ito matatapos sa usapang barangay. Dadalhin natin ito sa korte. Sa unang pagdinig sa bayan, dumagsa ang mga tao. Maraming kapitbahay ang nakiyusyoso at nagpatotoo. Ang dating mga tahimik at takot na makialam ay ngayon ay lumabas upang ipagtanggol sina Jose at Annalyn. Hindi na namin kayang manahimik, sabi ni Aling Herminia sa harap ng hukom. Nakikita namin kung paano nila inaapi si Jose, ngunit wala kaming lakas ng loob noon. Ngayon, oras na para magsalita. Nag-ambagan din ang ilang kapitbahay upang makapaglakbay si Jose papunta sa bayan para sa paglilitis. Nakaupo siya sa isang lumang wheelchair na itinulak ni Leandro, samantalang si Annalyn ay nasa kanyang tabi, hawak ang mga dokumentong mahigpit nilang pinanghahawakan. Sa korte, isa-isang ipinakita ni Attorney Arnaldo ang mga ebidensya. Una, ang mga tunay na papeles ng lupa na nakapangalan kay Jose. Sunod, ang video kung saan malinaw na nakikita sina Gavino at Consuelo na nagsusuhol kay Mr. Salcedo. At panghuli, mga testimonya ng mga kapitbahay tungkol sa pang-aabuso sa matanda. Habang ipinapakita ang mga video, halos lumubog si Gavino sa kanyang upuan. Si Consuelo na may halos hindi makatingin sa hukom. Nanginginig ang labi at pilit na itinatago ang luha ng pagkatalo. Ngunit higit sa lahat, si Rogelio ang pinakamasaklap ang dinanas. Lumabas ang katotohanan na siya ang nagdala ng peking notaryo at nagsumite ng mga huwad na dokumento. Rogelio de Guzman, wika ng hukom, ikaw ay nahaharap sa kasong falsification of documents at panlilinlang laban sa iyong sariling tiyuhin. Mayroon kang kasong kriminal na hindi basta-basta mapapawalan sala. Nagulat si Rogelio at nang matapos ang paglilitis, puluyan siyang pinatalsik mula sa bahay ni Jose. Ang mga kaibigan niyang dati nakikisalo sa alak at tawanan ay naglayuan na. Iniwan siyang mag-isa. "Mga tol, hintayin niyo ako!" sigaw niya. Ngunit walang lumingon. Ang dating mapang-abusong pamangkin ay biglang naging isang nilalang na walang matuluyan, itinakwil hindi lamang ng batas kundi maging ng mga taong minsang kinapitan niya. Samantala, sa baryo, unti-unti nang lumapit ang mga kapitbahay kina Jose at Annalyn. Ang mga dating tikom ang bibig ay ngayon ay nagsimulang magbigay ng suporta. "Patawad, Jose," animang Orlando. "Natakot kami noon. Pero mula ngayon, hindi ka na namin hahayaang apihin." Nag-iyakan ang ilan. At kahit si Jose ay hindi na napigilan ang kanyang luha. "Hindi ko kayo masisisi. Alam kong mahirap lumaban. Ngunit salamat
dahil ngayon alam kong hindi ako nag-iisa. Sa wakas, ang baryo na minsan ay naging saksi sa kanyang kahihiyan at pangungutya, ay siya ring naging saksi sa kanyang muling pagbangon at pagbabalik ng dignidad. Sa tabi niya, hawak ni Annalyn ang kanyang kamay, at sa kanilang mga mata ay muling bumalik ang pag-asang minsan ay nawala. Ngayon, malinaw sa lahat, ang kasakiman ni Gavino, Consuelo at Rogelio ay bumagsak, at ang hustisya ay unti-unting sumisiklab para kay Jose. Dumating ang araw ng huling maglilitis sa bayan. Sa loob ng malamig na silid ng korte, nakaupo si Jose sa kanyang lumang wheelchair, hawak ang kamay ni Annalyn. Sa kanilang harapan, nakatayo sina Gavino, Consuelo at Rogelio, ang dating makapangyarihang mga kamag-anak na ngayoy parang mga basang sisiw, hindi makatingin sa hukom. Nang tawagin si Annalyn upang tumistigo, tumayo siya ng buong tapang kahit halata ang panghihina ng kanyang katawan. Lumapit siya sa harap at tumingin sa lahat ng tao sa silid. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa damdamin ngunit matibay. Ginoo at di ng hukom, panimula niya. Ako po si Annalyn, asawa ni Jose de Guzman. Ako ang naging saksi sa lahat ng hirap na dinanas ng aking asawa mula sa mga tao nasa harapan ninyo ngayon. Ang kanyang sariling kapatid at pamangkin na dapat ay nag-aalaga at nagmamahal sa kanya ay naging dahilan ng kanyang mga gabi ng gutom, ng kanyang mga araw ng kahihiyan at ng halos pagkawala ng kanyang buhay. Napayak ang ilang nakikinig habang patuloy siyang nagsasalita. Pinagkaita nila siya ng pagkain, pinagtabuyan mula sa sariling kusina, pinagsabuyan ng tubig, itinulak sa sahig at tinawanan na para bang siya ay hindi tao. At higit sa lahat, sinubukan nilang agawin ang lupang iniwan ng aming mga magulang gamit ang kasinungalingan at pandaraya. Kung hindi dahil sa awa ng Diyos at tulong ng mga taong tunay na may malasakit, baka tuluyan nam nawala ang dangal ng aking asawa. Sumabat ang hukom. May ebidensya ka bang magpapatunay sa iyong mga sinabi? Tumungo si Annalyn at itinuro si Leandro na may hawak ng cellphone. Ipinakita ng bata ang mga video ng pang-aabuso, habang si Attorney Arnaldo naman ay iniharap ang mga tunay na dokumento at ang record ng peking notaryo na kinasuhan na rin. Nabaling ang tingin ng lahat kina Gavino at Consuelo. Namutla si Consuelo at halos mahulog sa kanyang upuan, habang si Gavino naman ay napayuko, pinipilit itago ang mukha. Si Rogelio sa kabilang banda ay walang nagawa kundi umiling-iling, tila hindi makapaniwala na bumagsak na ang lahat ng kanyang plano. Matapos ang mahabang paglilitis, nagsalita ang hukom. Sa liwanag ng mga ebidensyang ipinakita at mga testimonya ng mga saksi, malinaw na ang mga akusado ay nagkasala ng panuluhol, falsification of documents, at pang-aabuso sa kanilang sariling kapamilya. Kaya't kayo, Gavino de Guzman, Consuelo de Guzman, at Rogelio de Guzman ay hinahatulan ng pagkakakulong at pagbabawal na lumapit pa kay Jose at sa kanyang asawa. Ang lupa at lahat ng ari-arian ay nananatiling legal na nakapangalan kay Jose. Nagpalakpakan ang mga tao sa loob ng korte. At ang mga kapitbahay na minsan ay naging tik, Jose, patawarin mo kami, animang Orlando, dahil natakot kaming magsalita noon. Pero ngayon, ipinagmamalaki naming nakamit mo ang hustisya. Hindi ko kayo masisisi, sagot ni Jose, luhaan ngunit nakangiti. Ang mahalaga, lumabas na ang katotohanan. Mula noon, muling nagkaroon ng dignidad si Jose. Hindi na siya tinuturo at pinagtatawanan sa baryo. Sa halip, siya'y iginagalang at tinitingala bilang simbolo ng tibay at pananampalataya. Si Annalyn naman ay naging sandigan niya. At si Leandro ay ipinuturing nilang sariling apo, palaging nasa kanilang tabi upang magbigay ng saya at pag-asa. Ngunit dumating ang panahon na ang kaparusahan ay hindi lamang sa loob ng kulungan. Nang makalabas sina Gavino at Consuelo, matapos ang ilang taon, wala na silang babalikan. Ang kanilang mga ari-arian ay naubos sa pagbabayad ng utang at kaso.
Ang mga taong dati tinuturing nilang mababa at minamaliit ay sila ngayong umiiwas sa kanila. Consuelo, bulong ni Davino habang sila'y pag-alagala sa baryo. Wala na tayong makain. Ni ang tindahan ni Aling Herminia ayaw tayong pautangin. Luhaan si Consuelo. Sinira natin ang sarili nating kapatid. Ngayon, tayo ang pinaparusahan. Naging palaboy silang dalawa. Nakikita sila ng mga tao sa kalsada. Nangingitim ang balat sa init ng araw at lamig ng gabi. Wala ni isa ang nagbigay ng tulong dahil lahat ay nakakaalala kung paano nila inalipusta si Jose. Si Rogelio naman, na dating puno ng yabang at barkada, ay iniwan ng lahat. Nang siya'y makalaya, walang kaibigang sumalubong. Lahat ay nagsabing wala silang kinalaman sa kanyang mga kasalanan. Siya'y naglakad ng mag-isa, dala ang bigat ng kanyang konsensya at kahihiyan. Samantala, sa bahay ni na Jose at Annalyn, nanatiling tahimik at mapayapa ang buhay. Hindi sila naging mapaghiganti. Hindi nila ipinahiya ang kanilang mga kaanak sa publiko. Ngunit bilang ganti sa lahat ng kanilang ginawa, pinili nilang huwag ng tulungan ang mga ito. Isang gabi, habang nakaupo sila sa beranda, nakatanaw sa bituin, nagsalita si Annalyn. Jose, naisip ko, dapat ba nating tulungan sina Davino at Consuelo? Baka mamatay sila sa gutom? Umiling si Jose, bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Annalyn, hindi na natin sila maibabalik sa dati. Ang mga sugat na iniwan nila'y hindi basta maghihilom. Hindi ko sila nais gantihan. Ngunit hindi ring tama na palaging tayo ang magdadala ng kanilang pasanin. Hayaan nating matutunan nila ang kanilang aral. Tahimik si Annalyn at tumango. Tama ka, minsan ang hindi pagdulong ay isa ring paraan ng pagtuturo. At mula noon, hindi na sila muling nakiusap kay Jose. Ang dating makapangyarihang Gavino at Consuelo ay tuluyan nang naging anino ng kanilang dating sarili. Palaboy, iniiwasan at nililibak ng mga taong dati nilang minamaliit. Sa kabilang banda, si Jose, na minsan ay inalipusta at pinahirapan, ay muling naging sagisag ng dignidad at pananampalataya sa anilang baryo. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling matatag at ang kanyang kwento'y naging babala sa lahat. Ang kasakiman ay nadudulot ng kapahamakan at ang hustisya, gaano mang tatagal, ay darating para sa mga marunong magtiis. Maalipas ang lahat ng unos, muling bumalik ang katahimikan sa tahanan ni na Jose at Annalyn. Bagamat nananatiling lumpo si Jose, ang bigat ng kanyang dibdib ay tila gumaan. Hindi dahil sa naibalik ang lupa o natalo ang kanyang mga kaanak, kundi dahil sa pagbabalik ng asawa niyan si Annalyn at sa pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan na tumindig para sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo siya sa lumang bangko sa ilalim ng punong mangga, tinabihan siya ni Annalyn. Jose, wika ng babae, sabay hawak sa kanyang kamay. Ilang beses kitang pinangarap habang ako'y nagtatago. At ngayong narito na ako, gusto kong bumawi sa lahat ng taong pinahirapan ka. Ngumiti si Jose at pinisil ang kamay ng asawa. Wala ka nang kailangang bawiin, Annalyn. Ang mahalaga, magkasama tayong muli. Ang lahat ng sakit, napalitan ng saya sa muling pagbabalik mo. Madalas ding dumadalaw si Leandro, dala ang kanyang mga kuwento mula sa eskwela. Kapag nagkukuwento siya, parang nakikita ni Jose ang kanyang kabataan, puno ng pangarap at pag-asa. Lolo Jose, sabi ni Leandro isang araw, gusto ko pong maging guro padlaki ko, para makapagturo ako sa mga batang kagaya ko na walang kaya. Napangiti si Jose at tinapik ang balikat ng bata. Anak, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging basta lolo. Anak na kita, tutulungan ka naming mag-asawa sa iyong pag-aaral. Hindi ko man naibigay ang lahat noon, sisiguruhin kong ang iyong kinabukasan ay magiging mas maliwanag. Naluha si Leandro at mahigpit na niyakap ang mag-asawa. Salamat po, hindi ko kayo bibiguin. Sa tulong ni na Domingo
at ng iba pang kapitbahay, muling naayos ang lupa ni Jose. Ang mga dating palayang napabayaan dahil sa kasakiman ng kanyang mga kapatid ay muling pinagyaman. Sama-sama silang nagtanim at bawat aning makukuha ay pantay na hinahati sa mga taong tumulong. Ang dating lupain na puno ng intriga at away ay naging simbolo ng pagkakaisa at malasakit. Isang gabi, habang nagkakaroon ng salo-salo ang buong baryo, tumayo ang kapitan at nagsalita. Mga kababayan, ang kwento ng pamilya de Guzman ay magsilbing aral sa ating lahat. Ang kasakiman at pagtataksil ay hindi kailanman nagdudulot ng kabutihan. Ngunit ang pagtitiis, katapatan at pananampalataya ay nagbubunga ng hustisya. Maging paalala sana ito sa ating lahat. Tumango ang mga tao at sabay-sabay na pumalakpak. Sa gitna ng lahat, si Jose ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakaniti at nakatanaw sa mga taong minsang nanahimik ngunit ngayon ay sumusuporta na sa kanya. Sa kanyang puso, dama niya ang isang tagumpay na higit pa sa anumang kayamanan. Analimbulong niya, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Hindi ko akalain may makikita ko pang magbago ang lahat. Jose, sagot ng asawa, ito ang gantimpala sa lahat ng iyong pagtitiis. Ang mga taong tapat, kahit gaano kahirap ang dinaanan, ay hindi kailanmang pinapabayaan ng Diyos. Makalipas ang ilang taon, dumating ang panahong lumubha na ang kalagayan ni Jose. Nasa tabi niya si Annalyn at si Leandro na nooy malapit nang magtapos ng kolehiyo. Kahit mahina na, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Leandro, bulong niya, ipagpatuloy mo ang lahat. Huwag mong hayaan na maulit ang kasakiman na minsan pumatay sa ating pamilya. Lagi mong tatandaan, anak, mas mabuti ang mabuhay na may dignidad kaysa yumaman sa kasinungalingan. Humagulgol si Leandro at hinawakan ang kamay ng matanda. Lolo, hindi ko kayo bibiguin. Itutuloy ko ang mga pangarap ninyo. Nang pumikit si Jose sa huling pagkakataon, tahimik ang paligid. Wala nang sakit, wala nang pang-aalipusta. Iniwan niya ang mundong ito na may dignidad at pag-ibig mula sa mga taong tunay na nagmamahal. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa baryo. Sa bawat salitang binabanggit ng mga matatanda sa mga kabataan, palaging naririnig ang pangalan ni Jose. Huwag ninyong tularan ang kasakiman ni Gavino at Consuelo. Tularan ninyo ang pagtitiis at dignidad ni Jose. At sa tuwing umuusbong ang palay sa kanilang lupain, ang mga tao ay nagkakatinginan at nagsasabing, ito ang bunga ng buhay na marangal. Ito ang alaala ni Jose, ang taong piniling magdusa ng may dignidad kaysa mabuhay ng mayaman ngunit puno ng kasakiman.